Shoutout and thank you sa ating mga YouTube channel members Juliet, Mildred, Julian, Maya, Michael, Rosel, Vel, Belen, Melinda, Rodora, Mango Pie, Alejandra, Vel, Jane, and Eddie. At shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluap, Emily, Melinda, and Grizel. Thank you! Sa mga gusto mag-avail ng private or personal reading ko, dumiretso po kayo sa aking FB page kung balak nyo mag-book or mag-inquire. Thank you. Hello, Scorpio! Kamusta? Ito yung reading mo for September 12 to 18 or kung kailan mo man ito mapanood, Scorpio, kasi ito naman ay timeless reading. Sun, Moon, Rising, Venus signs or cross watchers. Ano yung mga posibleng ganap? Ano yung mga dapat mong malaman? Or yung mga mensahe ng card na dala-dala ng cards para sa iyo? Scorpio, maraming salamat nga pala sa pag-drop by para makinig, manood ng aking reading. At gusto ko lang abisuhan kayo, Scorpio, na mag-ingat kayo doon sa mga impersonator na gumagaya ng page ko. Sa FB man yan, sa TikTok, or kung sa Instagram, kung meron na rin. Pero marami nang nahuhuli na ganyan na gumagaya. At ang masaklap pa nun, kinukuha pati picture ng page ko, cover photo, pati content. Ang ginagawa, sinasalpakan lang nila yung logo ko, tapos nanakawin na nila yung content ko. Nakakalungkot at nakakainis man, hindi natin kontrolado, no? So, sinasabi ko lang, huwag kayong magpabiktima sa ganun, sa mga scammers na ganun, mga magnanakaw na ganun ng mga content and identity. Maging maingat. So, make sure na ipina-follow nyo yung aking legit na page. At maraming salamat sa mga nag-avail ng personal readings natin, pati sa mga nag-avail ng subscription membership. Flex ko na lang yung mga names nyo either sa umpisa or dulo nitong ating reading. Yung mga gusto mag-avail ng personal reading, nakasulat sa description or nasa intro, outro nitong ating video kung paano. Basa-basa din pag may time. Pag may nag-add friend sa inyo, guys, hindi ako yun. Page ako, hindi ako nag-add friend. Ay, nag-add friend sa inyo, impostor yun. Hindi na lang kasi sila magsikap sa sarili nila eh. Bakit kailangan mong magnakaw ng content ng iba, pangalan ng iba na pinaghirapan nila? Hindi ka na lang magsumikap sa sarili mo, 'di ba? Mas meron akong respeto sa mga taong may dignity na kahit mahirap ang buhay, hindi sila nagnanakaw ng content ng iba or ewan, gumagawa ng nangunguha ng hindi kanila. Yun yung dignity. Love life mo, Scorpio, muna unahin natin. Ano ba itong mga energies na dala-dala ng cards? Oy, meron ditong sorihan. Oy. Mukhang magkakaroon na ng ano dito. Second chance. Pagkakapatawaran. Kung nagkaroon man kayo ng tampuan, kung nagkawalay man kayo, nag-break up, nagkahiwalay, nagkagulo ni person, mukhang magkakaroon na ng pagkakapatawaran dito. May hihingi at hihingi ng sorry. Kasi pwedeng hindi mo rin siya matitis, hindi ka rin niya matitis, at saka pwedeng ikaw talaga yung the one para sa kanya. Kataon lang siguro talaga na na kailangan yung dumaan sa ganyang pagsubok. Pero nakikita ko dito is tatanggapin eh. Maaaring magkaroon ng pagtanggap uli dito, pagbabalik, ayan, magsusorry at magsusorry ito. Kung sino man sa inyong dalawa, bahala ka nang mag-relate kung alin yung energy mo dyan, Scorpio, since collective reading lang naman to. No, take note, collective reading, pwedeng tutugma sa'yo, pwedeng hindi. No, isa-isip mo na hindi mo ito personal reading. May deja vu, ibig sabihin merong something na mauulit-ulit.
Nangyari na before, nangyari na noon, may tendency na uulit-uli ngayon. Repeated pattern. Oh, pattern pwedeng pattern, ibig sabihin pwedeng hindi lang siya once nangyari. Pwedeng nangyari na siya many times in the past and then may tendency na mauulit yung ganyang klaseng pattern. Oh, pwedeng ikaw pa rin yung kinikrave niya o pwedeng siya pa rin yung kinikrave mo. Kaya for sure, magkaroon man kayo dito ng hindi pagkakaunawaan or nagkaiwalay man kayo, nakagawa man kayo ng pwedeng nagkasakitan kayo, ng kasamaan ng loob. Pero nakikita ko babalik at babalik yung isa dito para mag-sorry. Meron kang Gemini, Libra, Aquarius, air sign energy. Meron ka rin, mga air signs meron dito, no? Or strong energy ng air sign. Pwedeng Gemini, Libra, or Aquarius. At meron ding water sign energy. Baka meron ding water sign. Cancer, Scorpio, or Pisces. Okay, aminin mo man o hindi, Scorpio, i-analyze mong mabuti yung sarili mo. Are you sure na wala ka rin bang pagkakamali dito sa situation na to? O whether ang pinag-uusapan dito sa romantic o sa ibang bagay, hindi lang sa romantic, o ano po yung nagre-relate sa inyo. O, gaano mo na sure sa sarili mo na wala ka talagang bahid ng pintas, wala kang bahid ng pagkakamali. Gaano mo na sure? So, yun yung i-ponder mo, yung sinasabi ng 7 of Swords mo. Baka kasi akala mo ganun ka rin kalinis, akala mo na wala ka rin contribution or pagkakamali, pero meron. Examinin mong mabuti. So, importante rito yung pagiging humble, pagiging matured enough na maging truthful ka, maging truthful ka sa sarili mo. Gaano ka-perfect ba? O, masasabi mo ba na talagang 100% perfect ka kahit kailan? Wala ka ba nagawang pagkukulang or pagkakamali dito sa sitwasyon na to, dito sa person na to? So, yun yung sinasabi sa'yo nito. O, baka kasi nakalimutan mo na meron ka rin palang nagawa na ganito, ganyan na hindi mo lang naalala or hindi mo lang na-realize na may nagawa rin pala akong pagkukulang or pagkakamali. Okay? And it's about pagiging matured enough na tanggapin yun to be able to admit na yun nga na meron ka ring maaaring nagkulang ka rin, maaaring nagkamali ka rin, diba? Wala naman talagang perfecto. Ang importante, yung pag nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, ina-accept natin, nagiging humble tayo. Yun lang naman yung sinasabi ng card mo. O, huwag kang mag-alala kasi kung ano man ito, kung nagkaroon man ng ending, merong something na bago na darating sa buhay mo. Ngayong September, no? Maaaring may bagong experience, panibagong adventure, panibagong chapter, for sure. Ayan. Nagsisimula uli Nandyan na uli yung parang journeying ng full card. You are back on your feet. Panibago na namang pakikipagsapalaran or panibago na namang trabaho, panibago na naman ba itong pagsubok o panibagong pag-asa, panibago ba itong friendship or relationship. Yan. It could mean many things. Depende na po sa inyo kung ano po yung nagre-resonate sa inyo. It's okay to cry. It's okay to cry, Scorpio. Huwag mong pigilan yung mga luha mo. It's normal to cry dahil tao tayo. Bakit pa naimbento yung luha kung hindi naman dapat palabasin yung luha? Eh di syempre kung naiiyak ka, umiyak ka. Masama po nagpipigil ng emotion. Magiging sick ka dyan, di ba? Kung natatawa ka, di tumawa ka. Kung galit ka, ang point ko dun,
Kung talagang nasasaktan ka, bakit mo itatago yung luha mo? Yun yung totoo eh. Pero kung masyado kang shy type talaga, edi umiyak kain na no, yung hindi nakikita ng mga maraming tao. Pero ang ibig lang sabihin nito, pwedeng may situation na ito yung nararamdaman mo or nasasaktan ka, nalulungkot ka, pero yung pinipigilan mo yung tears na yan o yung mga nararamdaman mo na yan. Pwedeng ganun. Nagkikimkim. Wag, kasi unhealthy. Okay? Tsaka lalong hindi ka mag-heal pagka ganun. Sa bottom ng deck mo, you have 7 of Cups. Wow. So, pwedeng may mga opportunities na paparating sa iyo. Pwedeng hindi lang siya isa. Or marami kang pwedeng gawin. Actually, namimili ka eh. Pinag-iisipan mong mabuti. Alin ba dito talaga yung best na gagawin mo or yung nararapat mong piliin. So, yan. Pwedeng ito ay pagdi-decide, pamimili, kasi meron kang mga options dito sa harapan mo. Pero ang sinasabi dito, hindi lahat ng mga pagpipilian mo na yan, hindi lahat ng available sa harapan mo or option na meron ngayon dyan sa harapan mo ay magiging the best or maganda or mabuti para sa iyo. Pero mamimili ka pa rin anyway. So, kung ako tatanungin, bottom line, bahala ka pa rin kung ano yung gusto mong piliin dito. Ano pa rin yung gusto mong gawin. Ano pa ibang paparating sa'yo? Kangaroo. O, pagpaplano. Magplano ka na in advance kasi mukhang may paparating dito na mga unsettled times. Kung ano man itong mga sitwasyon na to na magiging alanganin, at least parang binigyan ka na ng advance na warning. O, ngayon pa lang mag-prepare ka na para hindi ka maging sorry, hindi ka mag-ahol, or kung ano man. Preparation is key. At ayan, mukhang merong magiging successful dito na gagawin mo ngayong September kung ano man ito, Scorpio. Congratulations. May achievement, may success, may magandang outcome. Wow, position of authority. O baka naman merong mapupunta sa yung position, Scorpio, na kung ito yung gustong-gusto mo talagang position na tina-target mo baka ma-assign ka dyan. Maganda yan. Pwedeng yung iba promotion yan or makuha nyo yung job title na gusto nyo. Okay? Kaya nga may success, ayan bonggang-bongga. Makakaupo at makakaupo ka dyan sa position na yan mukhang magiging makukuha mo yan you'll be receiving or giving a precious gift. Take note, Scorpio, may marireceive ka daw something precious. Regalo man yan, material man ito o hindi, basta precious yung matatanggap mo. Okay. Wow, success talaga. Dalawa yung card mo ng success. Pero itong success na to, Scorpio, wag kang umasa kung wala ka namang ginagawa kasi itong success na to, makakamtan mo lang yan sa pagsisikap, sa kasipagan, effort, sabi ko nga may success, may achievement, ayan achievement. Ayan, kung meron mang mga bagay na magiging successful ka dito, well, hindi lahat makukuha mo, Scorpio. Sa ibang bagay, aalatin ka, ayan Kung meron ka mang marireceive na something precious, may success, may achievement, sa ibang department, hindi ko alam kung anong department yung tinutukoy dito, pwedeng yung ine-expect mo doon or gusto mong mangyari, pwedeng hindi ipagkaloob sa'yo. Okay, Scorpio, ito yung mga messages na nakuha natin sa card reading mo. Sana makatulong sa iyo itong reading na to kahit papano. Take care. God bless. Babush.